Nagsisimula sa pagkaka-build ng friendship. And then magkakaroon na sila ng romantic relationship. I-isolate na niya yung bata away from the family and friends. Isang proseso yun na dahan-dahan, minsan ginagamitan ng threats or gaslighting para lang magstay yung bata sa relationship. Para sa akin, wala naman nangyaring grooming. Hindi ko siya minanipulate. Ako po yung unang nagkagusto. Hindi ito technically grooming kasi hindi naman galing yung initiative sa adult. Pero siguro ethically questionable dahil 17 years old pa lang, so ibig sabihin minor de edad pa rin. Wala kasi tayong specific na batas regarding grooming. Yung Republic Act 11648 kung saan ang age of consent ay 16 years old pataas. So since nagkaroon naman sila ng relationship by the time na 17 na, no, wala naman silang nilabag na batas patungkol dito basta walang abuse and exploitation. Sa taong ginugroom, basta meron na siyang hinala na masama yung ginagawa, ay kailangan na niyang i-report sa nakakatanda or sa family members or even sa friends. Kasi hindi niya kayang humiwalay na mag-isa sa groomer. Sa mga adults naman, protektahan yung bata. Kailangan i-check yung social media accounts kasi usually dun sila nagko-connect and then i-report yung groomer sa authorities. Ano man ang sabihin ng iba, seryoso raw sila sa namamagitan sa kanila. Sobra ko pumahal si Ivy. Sobra ko siyang mahal. Nandito na ako sa kanya, safe na ako dito. Talagaan ko siya hanggang sa tagmanda. Mamahalin ko pa rin siya. Natatouch lang ako ang sinasabi niya. Sana totoo yung sinasabi niya. Totoo yun. Nawain mo ako sa mga ginagawa ko or mayroon man mali na may mali ako nagagawa. Nawain yun. Kasi gusto mo muna gusto mo muna i-enjoy yung enjoy yung pagkabata ko. Makulit ako, pasabay ko. Mahal na mahal kita. I love you. I love you. Ang pag-ibig at pagmamahal, tandaang